Kamusta mga kaibigan? Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome sa ating unang araw ng isang napaka-espesyal na paglalakbay. Sa susunod na 7 araw, sama-sama nating tuklasin ang kapangyarihan ng mga salita ng ating pananampalataya at kung paano nito mababago ang ating buhay. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Ang tema natin para sa araw 1 ay I am ang tunay na pangalan ng Diyos. Alam niyo ba na ang dalawang salitang ito ay naglalaman ng isa sa pinakamalalim na misteryo at kapangyarihan sa buong Biblia? Sa aklat ng Exodo, Kabanata 3, Talata 14, tinanong ni Moises ang Diyos, "Sino po ang sasabihin kong nagpadala sa akin?" At ang sagot ng Diyos, isang napakasimple, ngunit napakalakas na pahayag, "Ako'y si Ako nga." Sa English, I am that I am. Teka, ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Bakit ito ang pinili niyang pangalan? Marami sa atin ang nakakakilala sa Diyos bilang Panginoon, Ama, Manlilikha. Lahat ng iyan ay totoo. Ngunit ang I am o ako ay kakaiba. Hindi ito isang titulo na nagsasabi kung ano ang kanyang ginagawa. Ito ay isang deklarasyon kung sino siya. Siya ay ang walang hanggang presensya. Siya ay ang simula at wakas. Siya ay ang kabuuan ng lahat ng bagay. Hindi siya, "Ako ay dati" o "Ako ay magiging." Siya ay ako ay, palaging narito, palaging ngayon. At dito na papasok ang pinakanakakamanghang bahagi para sa atin. Ang kapangyarihan ng I am ay hindi lamang para sa Diyos. Ipinagkaloob niya rin ito sa atin bilang mga nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Sa bawat sandali na ginagamit natin ang mga salitang "ako ay", para na rin nating tinatawag ang presensya at kapangyarihan ng Diyos para maging totoo sa ating buhay. Isipin niyo ito, kapag sinasabi mo, "Ako ay pagod", "Ako ay mahina", o "Ako ay kulang", hindi ka lang naglalarawan ng nararamdaman mo. Sa isang espiritual na antas, para mo na ring idinidikta ang iyong katotohanan. Binibigyan mo ng kapangyarihan ang kahinaan at kakulangan sa iyong buhay. Pero, paano kung babaguhin natin ang ating mga salita? Paano kung sasabihin natin, "Ako ay pinagpala kahit na parang may kulang"? "Ako ay malakas kahit na nanghihina"? "Ako ay masagana kahit na sapat lang ang nasa bulsa"? Ang ako na sinasabi mo ay kumokonekta sa mismong presensya ng Diyos na I am. Tinatawag mo ang kanyang katangian para maging katotohanan sa karanasan mo. Ito ang tinatawag na faith, ang paniniwala sa mga bagay na hindi pa nakikita. Hindi ito tungkol sa pagpapanggap o pagtanggi sa realidad. Ito ay tungkol sa pagdedeklara ng isang mas mataas na espiritual na katotohanan kaysa sa pansamantalang sitwasyon na iyong kinakaharap. Ang iyong mga salita ay parang buto. Kung anong buto ang itatanim mo sa hardin ng iyong isipan, iyon ang aanihin mo sa iyong buhay. Kaya, anong klasing buto ang itinatanim mo araw-araw? Buto ba ng takot, pag-aalinlangan at kakulangan? O buto ng pananampalataya, pag-asa at kasaganaan? Para matulungan tayong simulan ang pagbabagong ito, mayroon tayong affirmation para sa araw na ito. Ito ay isang deklarasyon na uulit-ulitin natin para itanim sa ating puso at isipan. Pwede mong ipikit ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at sabihin ito ng may buong paniniwala. Sabayan niyo ako. Ako ay isa sa Diyos. Ang kanyang buhay ay dumadaloy sa akin. Ako ay pinagpala. Lahat ng aking kailangan ay ipinagkakaloob sa akin. Ako ay sapat. Sapat ang aking lakas, talino, at kakayahan para harapin ang araw na ito. Ulitin natin. Ako ay isa sa Diyos. Ako ay pinagpala. Ako ay sapat. Ramdamin niyo ang kapangyarihan sa likod ng mga salitang iyan. Sa tuwing sinasabi mo iyan, ina-align mo ang iyong sarili sa walang hanggang kapangyarihan ng I am. Kinikilala mo na ang Diyos ay hindi lang nasa langit. Siya ay nasa loob mo, gumagalaw sa iyo, at nagtatrabaho para sa iyo. Kaya para sa buong araw na ito, ang hamon ko sa inyo ay maging maingat
sa mga salitang kasunod ng ako ay. Sa tuwing may negatibong kaisipan na papasok, palitan mo ito kaagad. Kung naisip mo, ako ay nag-aalala, palitan mo ng ako ay panatag dahil ang Diyos ang aking kapayapaan. Kung naisip mo, hindi ko kaya to, palitan mo ng ako ay may kakayahan dahil kasama ko ang Diyos na nagpapalakas sa akin. Gawin nating habit ang pagdedeklara ng ating pagpapala, ng ating kalakasan at ng ating kasapatan dahil ang kapangyarihan ng paglikha ay nasa iyong dila. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa araw 1. Sana ay may napulot kayong inspirasyon. Bukas, ipagpapatuloy natin ang ating paglalakbay sa araw 2. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Liwanag at Pag-asa TV at i-click ang notification bell para hindi nyo ito makaligtaan. Mag-iwan din kayo ng comment sa ibaba ng inyong sariling ako ay affirmation para sa araw na ito. Pagpalain tayong lahat hanggang sa muli.